Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, Amen. ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang mga kaanib na angkan ng Diyos, kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo. Sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Inilulhog namin ito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Upo po lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Henesis. Mayaman na noon si Abram, marami na ang kanyang mga tupa, kambing, baka, at marami na rin siyang natipong ginto at pilak. Si Lot na laging kasama ni Abram ay marami na ring tupa, kambing at baka. Mayroon na rin siyang sariling sambahayan at mga tauhan. Hindi sapat ang pastulan para sa mga kawan nilang dalawa, sapagkat napakarami na nilang hayop. Dahil dito, madalas mag-away ang kanilang mga tagapag-alaga. Noon ang mga Kanineo at Perezeo ay naninirahan pa sa dakong iyon. Kinausap ni Abram si Lot, hindi dapat mag-away ang mga tauhan natin, sapagkat magkaanak tayo. Ang mabuti maghiwalay tayo. Piliin mo ang dakong gusto mo at doon ako sa kabila. Iginala ni Lot ang kanyang paningin at nakita niyang ang kapatagan ng Hordan hanggang sa Zoar ay sagana sa tubig, tulad ng halamanan ng Panginoon at ng lupain ng Ehipto. Nooy hindi pa natutupok ang Sodoma at Gomora, kaya pinili niyang ang dakong silangan sa kapatagan ng Hordan at naghiwalay nga sila ni Abram. Nanatili si Abram sa Kanaan, samantalang si Lot ay namayan sa mga lungsod sa kapatagan malapit sa Sodoma. Sa lugar na ito'y napakasama ng mga mamamayan na mamuhay sila ng laban sa Panginoon. Pagkaalis ni Lot, sinabi ng Panginoon kay Abram, "Tumanaw ka sa palibot mo, ang lahat ng lupaing natatanaw mo ay ibibigay ko sa iyo, sa iyong anak at sa magiging anak niya. Walang makaaagaw niyan sa iyo. Ang iyong mga inapo ay gagawin kong sindami ng alikabok ng lupa. Libutin mo na ang buong lupain. Ang lahat ng iyay ibibigay ko sa iyo." Lumapit nga si Abram sa Hebron at doon tumira sa tabi ng puno ng roble sa Mamre. Nagtayo siya roon ng dambana para sa Panginoon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Saan mong tugunan ang ating pong itutugon? Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Ulitin po natin. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Yaong mga masunurin na sayo'y nakikinig at ang laging ginagaway na ayon sa matuwid. Kung mangusap ay totoo sa lahat at bawat saglit, yaong gawang paniray hindi niya naiisip. Tugon, Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? kailanman siya'y tapat makisama sa kapwa, sa kanyang kaibigay wala siyang maling gawa. Hindi siya nagkakalat ng di tunay na balita at itinatampok niya ang matapat sa lumikha. Tugon, Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? hindi siya humihingi ng patubos sa pautang at kahit na anong gawi hindi siya masuhulan.
upang yaong walang salay patawan ng kasalanan, ang ganitong mga tao'y mag-aani ng tagumpay, tugon. Sino ba ang tatanggapin sa templo ng poon natin? Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah, kami ay gawin daan ng iyong pag-ibig, kapayapaan at katarungan. Hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. Sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong ibigay sa aso ang bagay na banal, sapagkat kayo'y babalingan at lalapain nila pagkatapos. Huwag ninyong ihagis sa baboy ang inyong mga perlas, sapagkat yuyurakan lamang nila ang mga iyon. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Ito ang kahulugan ng kautusan ni Moises at ng turo ng mga propeta. Pumasok kayo sa makipot na pintuan, sapagkat maluwag ang pintuan at malapad ang daang patungo sa kapahamakan, at ito ang dinaraanan ng marami. Ngunit makipot ang pintuan at makitid ang daang patungo sa buhay, at kakaunti lang ang nakasusumpong niyon." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang mapagpalang umaga po sa inyong lahat. Sino ba ang ayaw ng tahimik na buhay? Iyon bang matutulog kang maginhawa at gigising ka rin na maginhawa? Tingnan nyo nga mga mukha ng katabi ninyo kung nakatulog ba ng maginhawa o ang dami na namang inisip, nakatulugan na lang na nag-iisip ng kung ano-ano. Kasi lahat naman po, no? Lahat ay may solusyon. May mga bagay na hindi dapat nating pinoproblema. May mga tao na hindi naman dapat natin na hinaharap kasi sayang lang. Kaya nga sa atin pong ebanghelyo ngayon o sa mga pagbasa natin, ibinibigay sa atin ito bilang gabay natin. Kaya nga kung titinan nyo, may 3 puntos na ibinigay ang Diyos sa ating ebanghelyo. Yung una, huwag ninyong ibigay sa aso ang mga bagay na banal. Sabi po nila, no, ito yung tungkol sa mga kaaway ng mga Israelita, sa mga kaaway nila noon. Bakit mo ibibigay yung mga bagay na banal? Sayang lang, hindi nila maintindihan. Ito yung mga ayaw tumanggap ng pananampalataya at talagang mayroong hindi tatanggap sa kanila. So sasayangin mo lang yung oras mo, yung panahon mo, yung mga itinuturo mo dahil sadyang walang itong puwang para sa kanila. So sayang, ang kanilang dadalhin, yung mabuting balita ay walang katumbas na halaga. So ibibigay mo doon sa mga tao na wala talagang pakialam sa pananampalataya, sayang lang. At yung pangalawang puntos na sinasabi ni Kristo na karamihan sa mga matatalino natin, mga scholars natin, mga philosophers natin, at maging ang ibang mga relihiyon, ito ang nagiging pamantayan. Gawin mo sa iyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Yung iba, ginawa itong yung kabaliktaran, yung parang, although sa atin pong pananampalataya sa Katoliko, hindi tayo naniniwala sa karma. Pero sa ibang relihiyon, ito yung ginagamit nilang karma. Gumawa ka ng mabuti, gagawan ka rin nila ng mabuti. Gumawa ka ng masama, gagawan ka nila ng masama. Pero dito, very positive yung approach ni Jesus. Kung anong gusto mong gawin ng iyong kapwa sa iyo, gawin mo muna. Yung pangatlo, sabi nga po, mahirap itong gawin.
makipot itong daan na ating tinatahak. Pero kung titingnan natin sa kwento ni Abraham, ni Abram pa, hindi pa Abraham, Abram pa. Sabi dito yung kwento, nag-aaway kasi parehong umaasenso si Lot, yung kanyang kamag-anak, at si Abram. Parehong dumadami yung kanilang mga ari-arian. Nagiging masikip na para sa kanilang dalawa ang isang lugar. Kaya kinakailangan nilang maghiwalay. Kasi nag-aaway-away daw yung mga tauhan. Anong naisip ni Abram? Sige, magpapaubaya ako. Saan mo gusto? Ikaw ang unang pumili para matiwasay tayo. O anong piliin mong lugar, anong piliin mong dako, doon ka pumunta, ako dito, kung saan man. Sa diyan lahat ay may paraan. Kung pagtatalo-talunan natin, nalutigid na minsan sa usapin ng pera, kayamanan, lupain, ari-arian, talagang handa tayong makipagpatayan. Napakahirap para sa isang tao yung magpaubaya, yung sige, sa inyo na lang. Na mas pinahalagahan pa natin ang mga properties kaysa sa ugnayan ng mga mag-anak. Kaya babalik ko ulit dito. Ano ang gusto ninyong gawin ng inyong kapwa sa inyo? Hindi po pwedeng sila muna mauna. Kasi ang hamon ni Jesus sa mga nakikinig, kayo muna ang mauna. Kaya gawin ninyo sa inyong kapwa ang ibig ninyong gawin nila sa inyo. Gusto mong ginagawa ng mabuti, di gumawa ka ng mabuti. May gumagawa sa iyo ng masama, pero gusto mo pa rin silang gawa ng mabuti. Ganon yung paanyaya sa atin ni Jesus. Hindi pwede yung, siguro sa mga susunod na araw, mayroon pang mga ituturo sa Jesus tungkol sa pakikipag-ugnayan natin sa ating kapwa. Kaya kung tatandaan nyo rin o maalala nyo po, ang 10 utos ay laging nagsasabi na wag kang papatay, wag kang magnanakaw, wag kang makikiapin, wag kang mag-iimbot ng hindi po pag-aari. Iniiwasan tayo na saklawan kung ano ang karapatan ng iba. At I'm sure, ayaw natin na sasaklawan yung karapatan natin. Kaya nga po, simula ng aking umiliya, gusto nyo ba ng matiwasay na buhay? Yung matutulog kang mamaya na mahimbing at gigising ka rin ng mahimbing. May mga kailangang i-let go. Kung ano man yan, kung sino man yan, kailangan mo talagang magpaubaya. Ipaubaya mo sa iba. Huwag mong patulan. Hindi lahat pinapatulan dapat. May mga pagkakataon na kung kailan, pero kailangan mong malaman kailan ang tamang panahon. Kasi hindi naman pwedeng basta para bang sinasabi natin, aabusuhin ka na lang. Hindi naman. Hindi ganun ang sinasabi ni Jesus. Pero sa umpisa pa lang, ito dapat yung mentality natin. Hinahangad natin na makagawa ng mabuti sa ating kapwa. Kasi yun ang gusto nating gagawin nila sa atin. Kung hindi man iyon gawin ng ating kapwa sa atin, magpapatuloy pa rin tayo na gumawa at mag-isip ng mabuti para sa kapwa. Doon tayo magkakaroon ng kaginhawahan sa buhay. Mahirap yung matutulog ka na lang, magpo-post ka pa sa Facebook ng galit mo sa ibang tao, ng sama ng loob mo. Tapos paggising mo, titingnan mo, ilan ba ang nag-like? Ilan ba ang nag-comment? O di na-stress ka na naman. Sinong gumagawa ng ikaka-stress natin sa buhay? Di tayo din. Tapos pagpunta natin sa simbahan, ayan, ang papangit ng mga muka. Para bang may kaaway agad. At dahil hindi nakatulog, sa misa natutulog. So, tingnan natin, pag nilayan natin ng mabuti ang mga pagbasa na atin pong narinig sa araw na ito. Amen? Magsitayo ang lahat. Ipinapangako sa atin ni Kristo na naghahatid sa buhay ang makipot na pintuan. Lumapit tayo sa Amang nasa langit.
sa pamamagitan ng may pagtitiwala at pananalig na panalangin itinuro sa atin ng Panginoon. Ang ating pong itutugon, Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga pinuno ng simbahan naway gabayan ang kawang sumasampalataya sa pintuan na naghahatid sa buhay. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Bilang komunidad, naway ituring natin ang bawat isa ng may paggalang, pangunawa at pagmamahal. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Sa pamamagitan ng mahabagin pakikitungo sa ating kapwa, naway maisagawa natin ang kalooban ng Diyos. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga may sakit at yaong mga nagdurusa sa iba't ibang uri ng karamdaman, naway makatagpo ng lakas at kagalingan. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Ang mga tapat na yumao, naway buhaying muli ni Kristo. Manalangin tayo sa Panginoon. Panginoon, buksan mo sa amin ang pinto ng biyaya. Idulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, mga espesyal na intensyon at kahilingan, mga agarang paggaling ng mga may sakit, at lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiupo po ang lahat. Alay namin aming buhay, bawat galak at lumbay, bawat pangarap naming taglay sa palad mo ilalagay. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. At salamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Utang na loob ang nagbubunsod upang gunitain ang kamatayan niya para kami buhayin. Pagtitiwala ang sanhi ng ligayang di malilimot sa pagkabuhay niyang sa aming kaloob. Pag-asa ang dahilan ng pagiging handa para sa pagbabalik niyang totoong dakila. Kaya kaysa ng mga anghel ang sisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ang makapangyarihan, napupuno ang langit at lupa ng kaluwalhatian mo. Hosana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana sa kaitaasan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo.
Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati ni iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin niyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, halingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kay San ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kay sana mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose. Kay sana mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig na kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa igararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin naman nakagagaling na utos sa turo ni Jesus sa Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, Sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nan sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw, at patawarin mo kami sa aming mga sala, para ng pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin, at huwag mo kaming ipahintulot sa tukso, at iadya mo kami sa lahat ng masama. hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, "Kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayin mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami na kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan." Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Bigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po lahat. Ito ang kordero ng Diyos.
Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo, Amen. manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak, Espiritu Santo. Amen. Tapos ng banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Magandang umaga po. Good morning po, Father.